Maliban dito sa Baclaran ay nakalatag na rin po mahigpit na seguridad sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad ng ASEAN. Narito po ang report. Bantay sarado na ng kapulisan ang CCP complex sa Pasay City para sa ika-30 ASEAN Summit. Sa bawat kanto at sulok ng complex, may nagmamasid na pulis. May mga K9 unit din na sumuronda kahit tirik ang araw. Sa isang banda, nakaparada ang mga armored personal carrier, ambulansya at police mobile. Hindi na rin pinapayagan sa lugar ang mga sasakyan na walang ASEAN plate. Ang Philippine Coast Guard naman naglabas na ng NOTAM o Notice to Mariners para ipatupad ang no-sail zone, 1 nautical mile mula sa Baybayin sa MOA hanggang sa South Harbor mula April 24 hanggang May 1. Ang ibig sabihin, bawal ang anumang sasakyang pandagat sa area na ito, maliban sa mga watercraft ng Presidential Security Group at Coast Guard. Nagsagawa ng pagsasanay ang mga tauhan ng Coast Guard sa Manila Bay. Sa mga litratong ito, makikita ang puwersa ng Coast Guard Special Operations Unit habang abala sa kanilang security drills. Sakay ng bangka, sinanay ng grupo ang kanilang pagresponde sa oras na magkaroon ng emergency. Bago naman makalapit sa CCP complex, ilang tangke na rin ang sasalubong sa mga daraan sa lugar. Bukod dito, may anti-aircraft guns din na inilagay. Ayon sa mga sundalo, ilang araw na silang nakadeploy sa lugar. Dahil din sa ASEAN Summit, ipagbabawal muna ang pagdaan ng mga truck sa kabaan ng Ross Boulevard. Kaya para sa mga manggagaling sa port area patungong SLEX, dumaan sa Bonifacio Drive, kumaliwa sa P. Burgos, diretso sa Finance Road at Ayala Boulevard, bago kumanan sa San Marcelino. Kaliwa sa President Quirino Avenue at kanan sa South Superhighway. Sa mga manggagaling sa SLEX, dumaan sa South Superhighway, kumanan sa Quirino Avenue, kaliwa sa Plaza Dilao, kanan sa Quirino Avenue Extension, kaliwa sa United Nations Avenue, kanan sa Romualdez Street, bago dumiretso sa Ayala, Finance Road at P. Burgos. Mula doon ay kumanan patungong Bonifacio Drive, tagos ng port area. Hanggang Baclaran, makikita ang presensya ng mga pulis at sundalo. Naka-standby rin sa lugar ang mga tauhan at fire truck ng BFP. Nagkalat naman ang mga tauhan ng MMDA matapos ang isinagawang clearing operations. May mga naka-standby ring tow truck, lalo na't marami pa ring pasaway ng motorista. Kapansin-pansing malinis na ang lugar. Mas madali ring nakadaraan ang mga pedestrian at sasakyan. Ngayong 4 na lanes na ng kalsada ang nadaraanan. Tinitignan ko talaga siya pag gano'n kasi sobrang linis niya. Tapos wala lang jeep, tapos may mga bakod pa. Ibang-iba na yung Baclaran. Maganda. Maluwag na ngayon. Dati nahirapan ako doon lang kasi sa isang side lang eh. Ayon sa MMDA, walang kinalaman sa ASEAN Summit ang paglilinis nila sa Baclaran dahil dati pa raw itong prioridad ng ahensya. Ayon naman kay Ambassador Marciano Painor Jr., Director General for Operations ng National Organizing Council ng ASEAN 2017, pagdating sa isyu ng seguridad, wala silang partikular na natatanggap na banta. Pero mabuti na raw maging handa. Bukod sa aspeto ng seguridad, pinaplansya rin ang iba pang detalye ng summit. Preparations natin, yung mga kailangan gawin para dun sa meeting proper. So yung mga venues ng mga meetings, kumaga up to the last yung mga lapis, mga ballpen, mga papel, mga ganun. Lahat yun kailangang mailagay na sa mga kanya-kanyang lugar. Magiging abala naman si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga susunod na araw. Lalo pat darating ngayon ang Sultan ng Brunei na si Hassan al-Bolkiah para sa kanyang state visit. Nasusundan din ang pagbisita ng Presidente ng Indonesia na si Joko Widodo. Para asikasuhin ang mga darating na delegado ng iba't ibang bansa, nag-mobilize na ang Bureau of Immigration ng mga special team na hahawak sa arrival at departure ng mga delegado. June Veneracion, GMA News.